Yan, ito na mga kababayan. Dagdag problema ito sa administrasyong ito. Dahil itong si dating Chief Justice Antonio Carpio, mga kababayan, ay galit na rin ito. Nananawagan na ng People Power Revolution. Kailan pa ba daw tayo kikilos? Pag naubos na yung pira ng kaba ng ating bayan. Pero bago tayo magpatuloy, magpasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Kahit yung mukunti tayo, shoutout sa inyong lahat. Yun na ito na, tuloy na tayo kagad sa ating topic. Yun na nga, itong si dating Chief Justice Antonio Carpio, mga kababayan, may inilabas itong kulom, at grabe, galit na ito. Nananawagan na nga ng People Power Revolution itong si dating Chief Justice Antonio Carpio. Tandaan natin, mga kababayan, sa Lunes na yung gagawin na pinakamalaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Talagang tinaon nila sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Baka nga tuloy na ito sa Kongreso itong mga pagprotesta ng INC, mga kababayan. At hindi lang Iglesia ni Cristo ang mga dadalo dyan, dahil nga lahat open ito. Kahit nga sino, kahit anong sektor ka, pwede kang pumunta doon. At yun na nga, matutuloy na ito sa Lunita. Maya-maya may ilalabas tayo ng mga balita na talagang magpapatunay na yan ay hindi fake news, mga kababayan. Ito muna si Chief Justice o dating Chief Justice Antonio Carpio. Baka dadalo rin ito, mga kababayan, sa gagawin nga na pinakamalaking pagtitipon o rally ng Iglesia ni Cristo sa darating na Lunes, Enero 13, mga kababayan. Ito na wag na natin itong patagalin. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Pag-usapan natin ngayon ang article na sinulat ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Isinare ito ni Doc Loren Badoy at ni Senator Bato de la Rosa. Sabi nga ni Senator Bato, is a very powerful message itong sinulat ni Justice Carpio. Dito ako na-attract sa last sentence of paragraph na niya. Galit na eh. Sabi niya, let our anger be our fuel. Let our indignation spark a revolution of accountability. So, anong ibig niyo sabihin sa revolution of accountability? Kumilos na daw tayo. Sabi niya, the betrayal must end. This theft, yung pagnanakaw. This theft must end. The silence must end. Tayo, yung mga nananahimik. The silence must end. The time to act is now. Kumilos na daw tayo. Nananawagan na. Ano ito? Another people power? I don't know. With the former Chief Justice. Ang title sa kanyang article is The Blind Leading the Lost, a Nation Betrayed. Sino yung bulag na leading the lost? Tayo yung lost. Sino yung leader natin na bulag? So, meron siyang quote sa opening paragraph niya. Sabi niya, he who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it. Quotation ito ni Martin Luther King Jr. Yung Black Africa, yung black leader sa US protest movement ng mga Black Americans. So, isang bayani si Martin Luther King sa US. So, kung hindi ka daw magreklamo sa kasamaan, nananahimik ka lang, kasama ka na nila. You are cooperating sa gumagawa ng kasamaan. So, ang dinidiscuss niya dito, sabi niya, the halls of Congress and the Senate, niloloko nila ang taong bayan. He is referring to yung 2025 national budget. Okay? Sabi niya, there, yung lawmakers, their spectacle of greed and indifference has condemned 900 million Filipinos to despair. They are now leaders
They are traitors. Wow. Blind to the needs of the nation, Traitor. leading us to a chasm of hopelessness. So, parehas ito sa sinasabi o sinulat ni Father Jerry Orbos na ang mga leaders natin ngayon, according to Father Jerry Orbos, are the modern day Herod. Herod, yung hari sa panahon ni pagkapanganak ng Panginoong Hesus. Instead of being the Messiah na mag-aahon sa atin sa kahirapan, itong leaders natin, sabi ni Father Orbos, pinapahirapan. Sila lang ang yumayaman, samantalang ang Pilipino getting poorer and poorer. So, to me, ito rin yung pinaka mabigat na article na nabasa ko so far tungkol sa pangyayari sa politika. Grabe. Sabi ni Justice Carpio, let us not mince words. This is treason. When Congress butchered billions from education, they didn't just adjust a spreadsheet. They tore yung pinunit. They tore futures from the hands of Filipino children. They shattered the dreams of students who saw education as their only escape from the clutches of poverty. They sabotaged the nation's chance to rise, condemning generations to mediocrity and despair. Yan yung mainit na issue ngayon, yung nakalagay sa konstitusyon na ang education sector dapat ang may pinakamalaking budget. Kaya lang lumalabas ngayon ang pinakamalaking budget yung DPWH. Doon nila pinansak ang mga pork barrel ng mga mambabatas. So dyan ngayon nagagalit hindi lang si Justice Antonio Carpio, pati na rin si ex-senator Drilon, mga kaparian, kaobispuhan, nagrally na sila noong December 23, tinawag ng Clergy for Good Governance, consisting of 13 bishops and 209 priests, both Roman Catholics, Iglesia Independente or Aglipayan, and evangelical leaders. Tinawag nila yung 2025 budget as self-serving. So ito rin yung sinasabi ni Justice Carpio. Okay, so binanggit din yan dito yung zero funding for PhilHealth in 2025 is not just negligence, it's malice. It's as if Congress has declared war on the poor. How many parents will have to bury their children because they can't afford a doctor? How many breadwinners will be crippled by illness, left to rot because our healthcare system has been gutted? Grabe. Noon nga, mga nakarang taon, may subsidy ang PhilHealth. Wala na talaga. Napakaliit ang tulong na natatanggap ng mga pasyenteng hospital. How much more ngayon na zero subsidy? Despite the assurances ng presidente, sabi niya, simple lang yan, I can assure you. Walang mababago sa serbisyo ng PhilHealth, madadagdagan pa. Ang galing. Ang sarap pakinggan yung assurance ng Pangulo. Ang tanong, naniniwala pa ba ang taong bayan sa assurance ng Pangulo tungkol sa PhilHealth? Okay? So, binanggit din ni Justice Carpio ang ayuda. And now, sabi niya, the ayuda sa Kapus ang Kita program, AKAP, comes along as shameless election bribe dressed as charity. 26 billion stolen from education and healthcare, disguised as aid, but in reality, it's ammunition for the corrupt to cement their power. Wow, talagang matindi. They will
this scraps to the people during election season while millions of Filipinos starve, bleed, and suffer. Speaking of suffer, yung for peace, yung tinanggalan nila ng 50 billion pesos ang for peace, sila yung totoong nangangailangan ng ayuda. Bakit tinanggalan ng 50 billion? Ang bibigyan mo yung mga akap beneficiaries na near poor, walang klarong beneficiaries. Nagre-reklamo na si Mayor Benji Magalong na hindi daw ibulgar o hindi i-share ng mga congressmen ang beneficiaries ng akap. Mga supporters lang daw nila. So, questionably talaga. Okay, so ito na yung panawagan niya. This is no longer politics. It's about survival. They are dismantling our nation brick by brick, peso by stolen peso. And unless we fight back, they will leave nothing behind but ashes and despair. So, nananawagan na kumilos na ang taong bayan. But there is hope, sabi niya, we, the people, are the true power of this nation. I agree. Democracy. Power resides on the people. We can end this betrayal, we can demand accountability, we can take back what is rightfully ours, a government that serves, not plunders. But, sabi niya, if we remain silent, we deserve the ruin that follows. But if we rise, tindig, tumayo, lumaban. If we unite and act, we can reclaim this nation from the thieves and traitors who have hijacked it. Let our anger, sabi niya, be our fuel. Let our indignation spark a revolution. Ito na yung people power. Revolution of accountability. The question is not if we can fight back. The question is, will we fight back before it's too late? Baka maubos na ang pera ng bayan. For every stolen peso, for every dream crushed, for every life lost, we must demand justice. This betrayal must end. This theft must end. The silence must end. The time to act is now. Okay. The time to act, January 13. Tama-tama, yung peace rally na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo na open for everybody. So, ito na siguro. Magsama-sama na ang Pilipino, mga Pilipino na may pagmamahal sa bayan na pakita ng pagkakaisa para sa kapayapaan, para sa kinabukasan ng ating yun ang yung panawagan ni dating Chief Justice Antonio Carpio, mga kababayan. Kailan pa ba tayo magsalita? Kailan pa ba tayo kikilos? Sa mga katulad ko na nabudol noon ni Pangulong Marcos Jr., sana po mag-isip po tayo, dapat na tayong kumilos, dapat nating tuligsain itong pamahala na ito. Dahil nga, ayon nga kay Chief Justice Antonio Carpio, kailan ba tayo magsalita pag wala na talagang laman yung pira ng kaba ng ating bayan? Talagang talamak, mga kababayan, yung korupsyon ngayon. Harap-harapan na tayong pinagluluko ng administrasyong ito. Yan pa yung pangako niya na mayroon naman na talaga makukuhaan ng pundo para sa PhilHealth, para sa mga kababayan nating magkaroon ng karamdaman. Pero malayo po sa realidad dahil nga alam naman natin pag may mga kamag-anak tayo na nasa ospital, kakarampot lang po ang naibigay o maibigay ng PhilHealth. Lalong-lalo na sa ngayon na ayon nga kay dating Gerald Bacanas, wala nang pundo itong wala nang subsidy yung PhilHealth, mga kababayan. At isa pang abangan natin itong gagawin niyang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Lunes. Baka nga magsama-sama na. Ito na yung
panahon, ito na yung time na magsama-sama talaga, makakasama na nito itong si dating Chief Justice Antonio Carpio, mga kababayan. Sana no, kumilos yung ating mga kababayan. Huwag tayong matakot magsalita, huwag tayong matakot tuligsain itong pamahalaan ito. Kailangan nating mag-ingay. Ayun nga kay Sir Ted Filon, kailan ba tayo magsalita? Kailan ba tayo mag-ingay? Kailangan nating magsalita dahil karapatan natin na tuligsain pag may makita tayong kamalian sa ating pamahalaan. Yun lang, dito na lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shout out lang tayo. Wala na tayong, sana ba tayong mga isi-shoutout natin dito. Si Ma'am Joyce ng Japan, nandyan palagi. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce. Jixin ako, shoutout sa iyo. Josepina Tiopelo, shoutout sa iyo. Shoutout, sinungaling daw. Sino kayo sinungaling, ako ba? Shoutout na rin kay Leonardo Canoy, shoutout idol, shoutout idol. Kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berge Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan, shoutout. Kay Adoro Maldo. Shout out sa iyo, Adoro Maldo, ha. Kay Idi, shout out. Lalang Depender, shout out, ha. Kay Ad Sandri, shout out. Shout out kay Hirardo Kitsi. Yun ang nandito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.